Alright, so once again, Matthew chapter 8 verses 1 to 4. Sabi sa salita ng ating Panginoon Diyos, when Jesus came down from the mountain, large crowds followed him. And a leper came to him and bowed down before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Jesus stretched out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. And immediately his leprosy was cleansed. And Jesus said to him, see that you tell no one, but go show yourself to the priest and present the offering that Moses commanded as a testimony to them. Sa Tagalog pa mga kapatid, pagbaba ni Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang taong may kitong, lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, oo, nais ko. Maging malinis ka. Gumaling at luminis nga agad ang kitungin. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip pumunta ka at magpasuri sa pari, pagkatapos mag-alay ka ng handog na inuutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw nga'y magaling at malinis na. Mananalangin tayo. O Diyos naming Ama, puno kayo o Diyos sa biyaya, kabanalan at pag-ibig. Narito kami, Panginoon Diyos, sa umaga na ito upang i-celebrate ang inyong katapatan at kabutihan sa aming mga buhay. Na dahil kay Panginoong Jesucristo, kami ay may buhay na walang hanggan at buhay na may kabaguhan. Kayo ang Panginoon Diyos na nagligtas sa amin at ang object lamang ng aming pananampalataya. Hinihingi ko, O Diyos, sa inyo, according to your grace and mercy, na kayo ay patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu through the preaching of your word. Lord, you have the authority to rebuke us, to correct us, to comfort us, lead us, and influence us through the power of your Holy Spirit. May this preaching, Lord God, ay magbago sa aming pananaw, sa patuloy na kami ay patuloy na lalapit kay Kristo Jesus at magtitiwala ng hindi niya kami itataboy kung kami ay tunay na sumasampalataya sa Kanya. May we also understand, O God, that no disease that is too great for you are our omnipotent God who can heal, clean, and restore. Bless us, O Lord, with your word, and I submit to you myself, knowing that I am nothing apart from you. In Jesus' mighty name I pray. Everybody say amen. Amen. And amen. Maupo ang bawat isa sa atin. Now, I titled our sermon in this morning, mga kapatid, Jesus' power over disease. Ulitin ko po, Jesus' power over disease. Now, kung ating pag-aaralan ng masinsinan ang book of Matthew, ay makikita natin na ang pinakalayunin ni Matthew, kung bakit nga ba isinulat niya ang libro na ito, at yan ay para sa mga Hudyong tagapagpakinig, upang sila ay maniniwala na si Kristo nga ay ang Misaya at bugtong na anak ng Panginoong Diyos. Nais ni Mateo na ipakita sa mga Hudyo na si Jesus ay ang matagal na nilang hinihintay na Mesiyas at ang nararapat na hari. Ang layunin pa ni Mateo, mga kapatid, ay ang iharap si Jesus bilang pinakahuling katuparan ng propesya sa lumang tipan. Si Jesus ang may bagong otoridad na guro tulad ni Moises at Emmanuel na nangangahulugan, mga kapatid, na ang Diyos ay kasama natin. Si Mateo ay isang Hudyo na sumusulat sa isang pangunahing tagapagpakinig ng mga Hebreo. Siya ay nag-quote sa lumang tipan ng higit kaysa sa iba upang ipakita kung paanong si Jesus ang katuparan nito. Kung paanong si Jesus ang Mesiyas na ipinangakong hari na kanilang hinihintay. Kaya sa opening chapter pa lang in the book of Matthew, mga kapatid, ay makikita na natin agad na direktang inuugnay ni Mateo si Jesus kay Abraham at kay Haring David. At kung paanong kumuha ng mga salaysay si Mateo kay David sa lumang tipan upang patunayan na si Kristo nga ay ang fulfillment sa prophecy at ng mga propeta. Now, there are internal evidences that Matthew proves to us that Jesus is the Messiah and the Son of God. And I want you to look at your Bible in the book of Matthew chapter 1 verse 16.
The word of the Lord says, Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary, by whom Jesus was born. And look at that sa kasunod mga kapatid, who is called the Messiah. So sa makatuwid, talagang makikita natin mga kapatid na sa unang chapter ay si Jesus ay inililahad ni Mateo na isang Messiah sa pamamagitan ng paglalahad sa kanyang readers tungkol sa genealogy ng ating Panginoong Jesus. So ang tanong nito ngayon, sa bawat isa sa atin, bakit nga ba mahalaga ang genealogy ng ating Panginoong Hesukristo sa Book of Matthew? Now listen to this. Ang genealogy ni Jesus ay mahalaga dahil it is a careful, crafted, and theologically argument na design sa isang Hudyo na tagapagpakinig na si Jesus ng Nazareth ang ipinangakong Misayas. Itinatag nito ang kanyang legal na karapatan sa trono ni David at tinutupad ang mga tipan sa lumang tipan. Lalo na in the book of 1st, 2nd Samuel chapter 7 verse 16. Nasabi doon sa salita ng ating Panginoon Diyos, Your house and your kingdom shall endure before me forever. Your throne shall be established forever. Now, ang context dito mga kapatid ay ang tungkol sa Davidic Covenant, kung saan ipinangako ng Diyos kay Haring David na ang kanyang dynasty, kaharian at trono ay itatatag magpakailanman. Sa halip na magtayo si David ng pisikal na bahay o templo para sa Diyos, ipinangako naman ng ating Panginoon Diyos na magtayo ng pangmatagalang bahay o dinastiya para kay David. At ang pangako na ito ay naisakatuparan nga kay Panginoong Hesukristo. So note of this mga kapatid, ang pangako ng Diyos kay David ay naisakatuparan lamang kay Kristo Jesus. In other words, siya ang katuparan, siya ang fulfillment. Si Jesus ang pinakahuli at karapat-dapat na tagapagmana ng trono ni Haring David. Another mga kapatid na evidences na si Jesus talaga ay ang Messiah mga kapatid, according to Matthew, is found in chapter 3 verses 16 to 17. Sabi sa salita ng ating Panginoon Diyos, after being baptized, Jesus came up immediately from the water. And behold, the heavens were opened, and he saw the Spirit of God descending as a dove and lighting on him. And behold, a voice out of the heavens said, This is my beloved Son, in whom I am pleased. So klarong-klaro dito na hindi lamang Messiah ang presentation ni Matthew sa kanyang gospel, sapagkat makikita rin natin mga kapatid na si Kristo talaga ay kanyang ipinapakita na isang bugtong na anak ng ating buhay na Panginoon Diyos. Amen? Now another is in Matthew chapter 16 verses 13 to 17. Sabi dito, Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he was asking his disciples, Who do people say that the Son of Man is? And they said, Some say John the Baptist, and others Elijah, but still others Jeremiah, or one of the prophets. He said to them, But who do you say that I am? Simon Peter answered, You are the Christ, the Son of the living God. And Jesus said to him, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven. Makikita natin dito mga kapatid, sa confession ni Pedro na siya ay tama. Tama si Pedro na si Jesus ay ang Messiah at anak ng Diyos na buhay. At dahil tama ang confession ni Pedro mga kapatid tungkol kay Kristo Jesus, ay makikita natin na siya ay pinagpala ng Panginoon Diyos. Dahil hindi ito inihayag kay Pedro sa pamamagitan ng laman at dugo. Dahil ang naghayag nito mismo kay Pedro mga kapatid ay wala ng iba ay ang ating Panginoon Diyos na nasa langit. So makikita natin dito mga kapatid na ang totoong pagkikilala sa ating buhay na Panginoon Diyos ay hindi po nakasalalay kung gaano katalino yung isang tao. Amen ba?
Sapagkat maraming mga tao, mga kapatid, na matalino na hindi tama ang kanilang pagkikilala sa ating buhay na Panginoon Diyos. Are you with me? In other words, ang pagkikilala ng totoo sa ating buhay na Panginoon Diyos ay nakasalalay ito sa biyaya at habag ng ating buhay na Panginoon Diyos. Another is in Matthew 26 verses 63 to 64. Sabi dito, "But Jesus kept silent. And the high priest said to him, I adjure you by the living God, that you tell us whether you are the Christ, the Son of God." Jesus said to him, "You have said it yourself. Nevertheless, I tell you, hereafter you will see the Son of Man sitting at the right hand of power and coming on the clouds of heaven." So note of this, mga kapatid, ang buong sulat ni Mateo ay nagpapatunay na si Jesus ang pinakahihintay na Mesiyas sa pamamagitan ng madalas na pagturo kung paano niya tinutupad ang mga propesya sa lumang tipan. So another question na naman sa bawat isa sa atin, what is the purpose of Jesus for healing the leper in Matthew chapter 8 verses 1 to 4? What is the purpose of Jesus for healing the leper in Matthew chapter 8 verses 1 to 4? Now, to prove that He is the most and long-awaited Messiah. He is the promised Messiah, and His healing ministry is this demonstration of God's compassion that only God can do. Bakit nga ba? Because during in the middle of the first century, mga kapatid, medical studies are not the same as now, which is advanced, at ang leprosy sa kanilang panahon ay hindi po curable, mga kapatid, unlike today sa ating panahon. Now, leprosy is now curable. According pa nga sa CDC, mga kapatid, it says here, leprosy is completely curable with early diagnosis and proper medical treatment. And note of that, early diagnosis. The disease can be eradicated, preventing permanent complications and stopping it from spreading to others. Kaya noong sa panahon ni Jesus, ang ketong, o sa English pa ay leprosy, ay itinuturing na walang lunas. Dahil ang sinaunang manggagamot ay walang pag-uunawa sa sanhi ng bakterya nito. At ang lipunan ay ikinategorya nila ito o kinakategorize nila ito, mga kapatid, bilang isang malawak na hanay ng mga sakit sa balat sa ilalim ng relihiyosong terminong tsaraat. Kung walang mga modernong antibiotic tulad ng mga multi-drug therapy o mga antiviral na paggamot, ang mga manggagamot noong panahong iyon ay masasabi nating walang paraan upang ihinto ang sakit na iyon. Batay pa sa tradisyon ng mga Hudyo, noong panahong iyon, ang ketong ay tinuturing ng isang sakit na ang Diyos lamang ang makapagpagaling. Ulitin ko sa kanilang panahon, tinuturi ng mga tao at ng mga Hudyo na ang sakit na ketong, ang Diyos lamang ang makapagpagaling iyon. Sa pamamagitan ng pagpapagaling ito, makikita talaga natin na si Kristo ay may banal na otoridad at tinutupad ang prophecy sa lumang tipan. Matatagpuan nga natin yan in the book of Isaiah chapter 53 verse 4, na dadalhin ng Mesiyas ang mga kahinaan at sakit ng sangkatauhan. In other words, Jesus is not just the Messiah, but He is also God-man. Because He healed the leper that only God can do. Now as we keep on studying the book of Matthew, makikita natin, mga kapatid, na si Jesus ay nagpapagaling sa mga taong may mga sakit na mga naabandona, ni-reject at mga isolated. Lalo na itong leper na ito, mga kapatid. So in this morning, napakadali lamang na maunawaan natin yung outline ngayon. Una, sa verses 1 to 2, makikita natin dito the cry. Right? Na ang isang kitongin, mga kapatid, ay nagmamakaawa kay Panginoong Hesukristo na siya ay pagalingin. Sa verse 3 naman, the compassion. Jesus restores the man by the touch of His hand. Klarong-klaro yan sa salita ng ating Panginoon Diyos. Another sa verse 4, makikita rin natin dyan, the command.
the cleansed leper ay binibigyan ng ating Panginoong Hesus ng isang instruction na wag mo na itong sabihin sa iba sapagkat dapat siyang unang lalapit doon sa pari para ipacheck kung siya ba talaga ay tunay na gumagaling. So our big idea states, believed in Jesus, for He came to prove Himself that He is God and Messiah, by healing the abandoned, rejected, and isolated leper. Now, ang Old Testament ay naglalaman ng mahigit 300 mga biblical prophecies tungkol sa pagdating ng Messiah. Now, the question is, Pastor, ano pala yung ibig sabihin sa Messiah? Now, the word Messiah means a Savior and Deliverer. Now, ano yun? Savior at Deliverer. Na ang word na Messiah, mga kapatid, nag-o-originate ito o nagmumula ito from the Hebrew term Mashiach, which literally translates to the Anointed One. Alright? Now, ang mga talata na ito ay naglalahad sa lahi ng Misayas. Lugar kung saan ipinanganak ang Messiah. Layunin ng Messiah at ang kanyang mga himala na gagawin sa mga tao bilang pagpapatunay sa kanyang pagdating. Now, this is what the Bible says to us in the book of Isaiah regarding the ministry of the Messiah. Isaiah chapter 35, verses 5 to 6. The word of the Lord says, "Then the eyes of the blind will be opened, and the ears of the deaf will be unstopped. Then the lame will leap like a deer, and the tongue of the mute will shout for joy. For waters will break forth in the wilderness, and streams in the Araba." Sa makatuwid, ang paglinis ni Jesus sa taong kitungin ay isa sa mga qualification na siya ay ang Messiah. Dahil siya ang magiging deliverer sa mga taong may mga sakit na lumalapit sa Kanya, na hindi kayang gamutin ng kanilang mga doktor, mga taong imposibleng gagaling sa pamamagitan ng ordinaryong gamot, at mga taong may mga sakit na ina-abandon sila by their community tulad ng isang tao na ito na may sakit na leprosy. Now, by the way, gusto ko lang linawin mga kapatid, ang Panginoon Diyos ay hindi po nagbabawal sa atin na lalapit tayo sa doktor. Maliwanag ba? Hindi pwede na magiging doktor tayo sa ating sariling buhay. Amen? Naintindihan po ba natin? Kasi maraming doktor wak-wak ngayon. Right? Now, kinakailangan na ang bawat isa sa atin magtitiwala sa ating buhay na Panginoon Diyos na ang mga doktor ay providence ng ating Panginoon Diyos upang ikaw at ako ay matutulungan sa ating mga sakit. Now, wag natin itong i-apply literally mga kapatid. Dapat tayong magtitiwala sa katapatan ng ating buhay na Panginoon Diyos that those doctors, those nurses, and any one of them na may alam o may karunungan tungkol sa medical mga kapatid, kinakailangan din nating magtitiwala sa kanila. Naiintindihan po ba natin? So kung ikaw ay may sipon na malala na, huwag kang lumapit doon sa pastor para bigyan ka ng gamot, no? O pwedeng ipagdalangin ka, lumapit ka doon sa doktor. Naiintindihan po ba natin? Para ba ng isang sasakyan, kung ang sasakyan ay nasira yung gulong, saan mo dadalhin o nabutas? Alangan naman doon sa Coop. Saan mo dadalhin kung may butas ang gulong? Sa vulcanizing shop. Naiintindihan natin? So ibig sabihin, doon mo dadalhin. So hindi pwede, mga kapatid, na hindi tayo magtitiwala sa kanila. Bakit nga ba? Kasi nga yung mga talata na ating pag-aralan ngayon ay isa itong patunay. The point here is this: Jesus is the Son of God and that He is the Messiah na matagal nang ipinangako ng Panginoon Diyos na ipapadala niya sa kanyang mga pinili sa Israel. Is that clear, mga kapatid? Now, in biblical times, leprosy was not just a physical disease, but a highly ostracizing condition. What do you mean by that? Ito ay ang pagtakwil, pagbukod o paglayo ng isang grupo sa isang tao. So imagine ka, sa kanilang panahon mga kapatid, kung meron kang sakit na kitong, hindi ka pwedeng papasukin sa napakaraming community, hindi ka pwedeng ihalo. Naintindihan natin? Bakit nga ba? Kasi nga, yung sakit na yon ay communicable disease. So dahil communicable disease siya, kung babalikan mo rin yung Leviticus, mga kapatid, utos ng ating Panginoon Diyos na yung may mga sakit na ketong, katulad nito, yung may mga sakit sa balat,
kinakailangan nilang i-isolate, ihiwalay. Ang question, bakit nga ba? Kasi ayaw ng Panginoon Diyos na makahawa ito sa ibang mga tao upang mapapanatili yung ating kabanalan ng ating buhay na Panginoon Diyos. Now, you see that? Ganyan kabanal at perpekto yung ating buhay na Panginoon Diyos. Now, the Torah outlined specific purification rituals that the priests were to oversee. The healing of a leper was widely considered by Jewish tradition to be that miracle that only God could perform. So sa kanilang panahon, kapag ang isang tao ay may sakit na kitong, wala talaga yan. Ang inaasahan na lang ng karamihan ay ang milagro ng ating Panginoon Diyos. Naiintindihan po ba natin? Hindi katulad sa ating panahon ngayon, na kung early ka, maaga ka na magpunta doon, maaari ikaw ay gagaling. Possible ha? Pero dito, nagtitiwala yung mga tao na ito, yung sa Jewish tradition, na kapag ang isang tao ay may leprosy, ang Diyos lang talaga ang makapagpagaling sa kanya. At ano yung trabaho ng pari, mga kapatid? Titingnan niya yung tao na may sakit na leprosy, pagkatapos, i-declare niya yan sa community na unclean, unclean. At kapag sabihin niya na unclean, ang community, sila ay obligadong lalayo upang hindi sila mahawa. Makikita natin dito na ang taong ito ay hindi lamang physically deceased, sapagkat he was also personally abandoned and rejected by men. Sabi pa nga sa isang komentary, mga kapatid, pakinggan ninyo ito ng maayos. During Jesus' time, rejection due to leprosy was not just a medical diagnosis. Look at this, but an experience of living death. Buhay ka pa, pero parang patay ka na. Bakit nga ba? Kasi nga hindi ka ituturi nilang, hindi pwedeng makikipaghalo ka sa kanila. Now, it resulted in total social, economic, and spiritual isolation. Afflicted individuals were stripped of their identity, forced to live outside town boundaries, and legally required to warn others by shouting, "Unclean! Unclean!" Alright? Masasabi ko na ang taong ito ay talagang hopeless. Wala nang pag-asa. At ang pag-asa niya ay wala ng iba kundi yung arrival ng Messiah. Naggagawa ng himala ng kagalingan sa kanya. So let me ask you this question, mga kapatid. Nararanasan mo na ba na ikaw ay naabandona? Ikaw ay rejected at ikaw ay isolated by the people around you. Lalo na nung nalaman nila yung kasalanan na nagagawa mo. Na hindi ka man, wala ka mang sakit na leprosy, pero isa kang magiting na tsismusa. Kinikilala ka ng buong barangay ninyo at buong sityo sa inyong barangay na itong tao na ito ay tsismusa, dapat itong layuan. Bakit nga ba? Kasi nga para itong kitong na nakakahawa. Tama naman din ang judgment nila. Kaya nga ang tanong ko ngayon, mga kapatid, nararanasan mo na ba na ikaw ina-abandoned, rejected, and isolated by the people around you because they knew specifically of your own sin? Alam mo, kung nararanasan mo yan, ang Diyos ang nagdala sa iyo dito ngayon dahil maririnig mo sa umaga na ito na si Jesus ang iyong kailangan. Why? For He is close to those who are brokenhearted that seeks their restoration in Christ. Si Kristo ang inyong pag-asa, for He will never abandon you. I-welcome ka ng Panginoon Diyos with wide open arms if you turn away from your sin, believed in Him, and submit to His Lordship. All you have to do is to confess your sin to Him, repent your sin to Him, and believe in Him, and you will be healed spiritually by Christ. Amen? Now let us look at verses 1 to 2. The cry. Would you say after me, the cry? Now sabi sa verse 1, when Jesus came down from the mountain, large crowds followed Him. Sa panahon na ito, ano yung masasabi natin? Last Sunday, ay ito yung natapos na ng ating Panginoong Kristo, yung Sermon on the Mount. Kaya this is another scenario, mga kapatid, na nangyayari. Kaya nga sabi pa dito sa verse 1, when Jesus came down from the mountain. Nakuha natin?
Now, this is the first scene that we see here in the book of Matthew chapter 8, pagkatapos ng ating Panginoong Jesucristo nagtuturo sa ibabaw ng bundok. Ang talata na ito ay nagdadala ng mahalagang what we call transition. Would you say after me? Transition. From his profound Sermon on the Mount, teaching about the kingdom of God and what it means to live in the kingdom of God. Ang senaryo na ito ay mahalaga upang mauunawaan natin kung saan galing ang ating Panginoong Hesus at kung ano ang nangyari kasunod pagkatapos niyang magturo sa Sermon on the Mount. Now, we need to note this, that this large crowd so followed Jesus when he came down from the mountain was being mentioned in the book of Matthew chapter 4, verses 23 to 25. Go back sa Matthew chapter 4, verse 23 to 25. Sabi sa salita ng ating Panginoon Diyos, Jesus was going throughout all Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom, and healing every kind of disease and every kind of sickness among the people. The news about him spread throughout all Syria, and they brought to him all who were ill, those suffering with various diseases and pains, demoniacs, epileptics, paralytics, and he healed them. And look at sa 25. Anong sinasabi? Large crowds followed him. From where? From Galilee and the Decapolis, and Jerusalem and Judea, and from beyond the Jordan. So note of this, mga kapatid, Jesus' public ministry began after when? After his baptism. And victory over what? Temptation. Na nag-prove, mga kapatid, sa atin na mga nagbabasa sa Biblia that Jesus is the perfect and qualified Messiah. That's why, pagdating sa Matthew chapter 4, verses 23 to 25, ano nangyari? Dahil ang tao na ito ay gumagawa ng mga himala. Yan yung pagkikilala nila kay Kristo, tao lang. Are you with me? Na nagpiperform ng milagro, pero ang katotohanan niyan, si Kristo ay hindi lang talaga tao. Sapagkat Diyos siya at the same time. Are you with me? Now, the question here is this. What happened, Pastor, to the people who are ill? Suffering with various disease and pains, demoniacs, epileptics, and paralytics. Matthew says in verse 24, ano nangyari? Jesus healed them all. Sa chapter 4 pa lang, bago ang transition sa Sermon on the Mount, ipinapakita na sa atin ni Matthew na si Jesus ay ang promised Messiah. Nakuha natin? Hindi lamang siya promised Messiah sapagkat siya ang Diyos. Siya ang ating Emmanuel, na ibig sabihin ang Diyos ay kasama natin. Now note of this, in chapter 4, Matthew already proved to his audience that Jesus is the long-awaited Messiah. And look at in verse 2, it says here, and a leper came to him and bowed down before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Now, isipin mo ito, kapatid. When Jesus came down from the mountain after his Sermon on the Mount, with the large crowds followed him, we see here that this leper, ano nangyari? Came to Jesus and bowed down before him. Siguro meron kayong tanong ngayon, di ba, Pastor, sabi mo kanina, na sa kanilang panahon, ay highly contagious and what? Stigmatized disease ang leprosy. Yes. And because of that, the leper was isolated for he is unclean. Naalala ninyo? So ang tanong ay kung saan galing ang leper. Kasama ba siya sa large crowd who followed Jesus? Or was the leper with Jesus? Ang ibig bang sabihin nito ay may contradiction ang sulat ni Matthew? Actually, wala talagang contradiction dito. Klaro ba? Matthew wrote without no contradiction. The large crowds were what? Behind Jesus. Followed Jesus. Yan yung sabi sa scripture. So chapter 8 verse 1. Habang ang leprosy came and knelt before Jesus. Sa makatuwid, sinasalubong niya ang ating Panginoong Hesukristo
at lumuhod siya, nagmamakaawa na siya ay pagalingin ng ating Panginoong Jesucristo. Now the leper, in other words, the leper was not in the crowds. The man with leprosy and bowed down in front of Jesus, he approached Jesus with deep reverence. Humihingi siya, Lord, if you are willing, you can make me clean. Marami tayong matutunan sa leper na ito dahil humaharap siya sa napakaraming hamon sa buhay. Dahil he was an outcast, forbidden by law from approaching people, isolated and shamed by many. But this man seek his healing in whom? In Jesus. Have you noticed that this leper were asking Jesus to clean him and not heal him? Napapansin ninyo? Sinabi niya kay Panginoong Jesucristo, Panginoon, kung nais mo ako na iyong linisin. Hindi niya sinabi, Panginoon Diyos, pagalingin ninyo ako. Sinabi niya sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, Panginoong Jesus, linisin ninyo ako. Now, sa tradisyon ng mga Hudyo, tulad ng mga batas sa Levitico, ang ketong ay ginawang marumi sa isang tao. Nangangahulugan ito na sila ay ganap na nakahiwalay sa kanilang pamilya, sa templo at normal na buhay sa community. Nais ng kitungin ang pisikal at relihiyosong kadalisayan na kinakailangan upang bumalik sa kanyang normal na buhay. Alam niyo ba that the word Greek for clean here is to make me clean? Na nagmumula sa Greek word na katharisai, which is the aorist infinitive form of the verb katharizo, meaning to remove dirt. And it is a passive command using the word cleanse, makes it rule as a verb clearer. Now, this root word, mga kapatid, holds several deep meanings throughout the New Testament. Una, to cure or free someone from physical disease or uncleanliness. Pangalawa, to purify, to purge or free from defilement of sin. So the question for us right now, was the leper saved? Naligtas ba talaga ang leper na to? Of course, the Bible say, klaro, na lumapit siya kay Panginoong Jesucristo, nagtitiwala siya na si Kristo lamang ang kanyang manggagamot. Ito yung dapat ating hindi kalimutan, mga kapatid. Sa panahon na tayo ay dumadaan ng iba't ibang mga trials sa buhay, bago ka mag-isip ng solusyon, lumapit ka sa Diyos. Naintindihan po ba natin? Kung tayo ay may mga pagsubok sa buhay, katulad ng kitungin na ito, mga kapatid, na dumaan siya sa abandonment, dumaan siya sa rejected, siya ay rejected sa napakaraming mga tao, inihiwalay siya sa kanyang pamilya, kasi nga command yan sa Levitical law, mga kapatid. Pero makikita natin that this person come to Jesus. At makikita rin natin dito na si Kristo ay napaka-willing niya na tutulong sa taong ito. Bakit naman? Because this person ay hindi nagkakamali ng kanyang pananampalataya ay kanyang idiretso kay Panginoong Jesus. So let me ask you this question. Saan naka-root ang faith mo ngayon? This leper came to Jesus by faith and humility, trusting that Jesus alone can make him clean. Dahil sa pananampalataya ay tiyak na siya ay nilinis ng ating Panginoon mula sa leprosy at nagiging bagong nilalang. In other words, this man put his whole trust in Jesus, that is incurable disease na hindi kayang gamutin sa kanilang panahon ay kay Kristo lamang matatagpuan. While making this sermon, I just remember during COVID-19, sa mga honest that you need to isolate yourself kung ikaw ay may COVID. Tama po ba? Alam nga naman, may sakit ka na nga, nakikipaghalo ka pa doon sa pamilya mo para ubos tayong lahat. Ano? Di ba? Ang nangyari, mga kapatid, batay pa sa mga research, isa yun sa mga dahilan na tumaas ang cases ng mga tao na depressed because of staying at home. Paano na lang kaya ang leper na ito? Idinideklara pa ng priest na unclean. Nilalayuan ng mga taong nakakilala sa kanya dahil unclean siya.
isolated from his friends, family, community, and the city. That's why makikita natin dito na ang leper na ito ay nakakatagpo ng ultimate treasure sa kanyang buhay. Hindi lamang kalinisan ang kanyang naaangkin mula sa ating Panginoon Diyos sapagkat nakikita niya mismo ang Messiah, ang Son of God, na matagal ng pangako ng Panginoon Diyos sa kanila na magiging deliverer sa mga taong outcast. At ang katotohanan na yan ay hindi nagbago sa ating panahon ngayon. When we feel of being isolated, rejected, and abandoned because of sin, our only hope is Jesus. You can approach to Him as what this person did. Ang nangyari sa atin, mga kapatid, napakataas ng pride natin sa buhay. Ang rason kung bakit maraming mga tao na hindi bumalik sa ating Panginoon Diyos, hindi nagre-repent sa kanilang kasalanan harapan sa Panginoon Diyos dahil naniniwala sila sa isang totoong kasinungalingan na kaya nilang iligtas ang kanilang sarili, kaya nila na magiging mabuti, kaya nilang gagawa ng kabutihan apart from Jesus. But the truth is this: our good works apart from repentance and tunay na pananampalataya kay Kristo Jesus ay walang halaga kung hindi tayo lalapit kay Kristo. Our only hope is Jesus. Now in verses 1 to 2, we see there that this leper came to Jesus crying and begging for Jesus to heal him. And in verse 3, we will see Jesus' compassion. Would you say after me? Compassion. Now, in verse 3, sabi pa dito, Jesus stretched out His hand, at tingnan niyo anong kasunod, and touch him. Bilib talaga ako sa hindi nagdadala ng Bible ba? Magtingin nga kayo sa inyong Bible. Kaya tabihan ko ngayon. Jesus stretched out His hand and touched him, saying, I am willing. Right? Be cleansed, and immediately his leprosy was cleansed. The question is this: what was Jesus' response to the leper's request? Right? Anong respond ng ating Panginoong Yesus? Anong sabi ni Jesus? I am willing, be cleansed. Tama? Bago pa niya sinabi yan, ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Batay sa sinasabi ni Matthew. Stretch out niya ang kaniyang kamay at niyakap niya ang isang taong may sakit na kitong. Now, during their time, to touch the unclean is to become unclean. Remember that. To touch the unclean is to become unclean. As the book of Leviticus speaks, I want you to look at your Bible, Leviticus 13:45 to 46. Leviticus 13:45 to 46. It says here, as for the leper, who has the infection, his clothes, anong gagawin? Shall be torn. And the hair of his head shall be uncovered. And he shall cover his mustache and cry, unclean, unclean. He shall remain unclean all the days during which he has the infection. He is unclean. He shall live alone. His dwelling shall be outside the camp. Sa kanilang panahon, ang pari ang inaatasan na tingnan o examine ang balat ng tao na may leprosy. Pagkatapos, kapag ito ay confirmed, ano gagawin ng padre o pare? I-declare na ang taong ito ay unclean, na sa Tagalog pa marumi. During their time, to touch the leper is to become unclean. The question is how? In Leviticus chapter 13 and 14, you will see that the reason why they were prohibited to touch the man with leprosy or skin disease is because it transferred ritual uncleanliness. Not just that, but anyone who touched a person with leprosy or even objects, yung mga nahahawakan nila, they touch, contradicted the ceremonial impurity themselves. So bakit nila ginagawa yon? That's the question.
upang mananatili ang kabanalan at hindi magkalat ang karumihan. Sa ating panahon ngayon, niyayakap ng mga tao ang karumihan. Kasalanan. Yan yung makikita natin sa ating community ngayon, right? In this month, ano ang celebration ng mundo, mga kapatid? Pride Month. And remember this, na ang rason kung bakit si Lucifer ay itinapon ng Panginoon Diyos out from His kingdom because of what we call pride. Naintindihan po ba natin? What we need is that mercy, not pride. All we have to do is humility, not pride. Amen ba? Because what we need is God Himself. We need that. Anong ginagawa ng mga tao ngayon? They embrace sin. At ano nangyari? The community parang wala na, nasanay na lang. Tama, naintindihan po ba natin? At ano nangyari? Una, ang mga compromising Christians, tinitingnan muna, at maya-maya, ang ilan, ng mga hindi totoong Kristiyano, nag-participate na kasama yung mga pagan Christians. But here, makikita natin na kung ang isang tao ay talagang seryoso siya na talikuran niya yung kasalanan dahil nagtitiwala ang tao na si Kristo lamang ang magiging kabanalan niya, makikita natin dito na walang iisang mga tao na may mga sakit, mga kapatid, na nireject ng ating Panginoong Hesus Kristo. All of them ay tinanggap ng ating Panginoong Hesus Kristo. Nakikita natin yon? No, the point is this. If we have a genuine faith, Jesus will not abandon us. If we come to Him genuinely, seriously, Jesus will not abandon us. Verse 3 says, Jesus stretched out His hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. And immediately his leprosy was cleansed. Now it is clearly written by Matthew that Jesus stretched out His hand and touched him. Sino yung tao na kanyang niyakap? Yung tao na may ketong. Makikita natin na ang Messiah na ito ay hindi nandiri sa communicable skin disease ng taong ito sapagkat ito ay kanyang hinawakan. Ano yung makikita natin sa talata na ito? Kakaiba ang Savior natin na si Hesus Kristo. Naintindihan po ba natin? Bakit nga ba kakaiba, Pastor? Yung taong hindi karapat-dapat hawakan ay hinawakan. Yung taong karapat-dapat na hindi patawarin, pinapatawad. Yung taong karapat-dapat na hindi tanggapin ay tinatanggap niya. That's our Savior. Nakuha natin? Dahil sa biyaya ng Diyos na ang taong ito ay sumasampalataya kay Jesus na siya lamang ang tanging makapagpagaling sa Kanya. That's the gospel. The gospel taught us that though we don't deserve to be saved by Christ, because we are sinners, and He is innocent of any sin, but God made Christ who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in Him. Now, gusto kong alalahanin natin ito, mga kapatid, that this leper received his healing. Hindi dahil sa intensity ng kanyang pananampalataya, sapagkat dahil si Kristo ang object sa kanyang pananampalataya. Again, let us go back in verse 3. Sabi ni Jesus, ano yun? I am willing. What was Jesus' response to this man's request? Sabi niya, I am willing, be cleansed. Ang response ni Jesus ay isang iconic na pahayag sa Biblia ng pagsang-ayon sa pagpagaling at pagtubos na sinabi ni Jesus sa bagong tipan. Ito ay kumakatawan sa isang kataas-taasang sandali ng pagtanggap at paglilinis para sa isang taong nakakadarama na sira o hindi karapat-dapat. Now, is the man receive his healing from Jesus? The answer is yes. As the Bible says, at sabi pa nga dito, and immediately his leprosy was cleansed. Immediately.
Grabe yun. Ang leper ay hindi nagdadalawang isip na lumapit kay Jesus. Ngunit, ang kanyang tanong, nagdidepende sa kalooban ni Jesus na kung si Jesus ba ay willing na siya ay maging malinis. Ang sagot ni Jesus, He is willing. Now, if Jesus is the direct object of our faith, then we will be saved. Claro? If Jesus is the direct object of our faith, then we will be saved because salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Muli kong naalala, mga kapatid, ang libro ni J. Packer na Evangelism and the Sovereignty of God. At sabi pa ni J. Packer, a Calvinist arrives at St. Peter's gates and sees that there are two lines going in. One is marked predestined and the other is marked free will. Being the card-carrying Calvinist that he is, he strolls on over to the predestined line. After several moments, an angel asks him, "Why are you in this line?" He replies, "Because I chose it." And the angel looks surprised. "Well, if you chose it, then you should be in the free will line." So our Calvinist brother, now slightly miffed, obediently wanders over to the free will line. Again, after a few minutes, another angel asks him, "Why are you in this line?" He immediately replies, "Someone made me come here." Our evangelistic work, sabi pa niya, is the instrument that he uses for this purpose. But the power that saves is not in the instrument. It is in the hand of the one who uses the instrument. Kaya kapatid, huwag ninyo itong kalimutan. Kaming mga pastor ay wala kaming kapangyarihan na iligtas ang bawat sino man sa inyo dito. Kasi ako ay nangangailangan rin sa biyaya at habag ng ating Panginoon Diyos. Dahil ako ay isang tao na under shepherd ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya lumapit ka kay Jesus. Kahit anuman ang nakaraan mo, anuman ang nagagawa mo, anuman ang kasalanan mo, repent and believe and follow Jesus. For sure, Jesus will restore you. Come to Jesus. Come to Him today, not tomorrow, because tomorrow is unsure. At sa Jesus lamang ang nag-iisang tagapagligtas. He alone who is able to heal you and restore you. Come to Him. In verse 1, nakikita natin yung iyak ng isang taong may kitong. In verses 2 to 3, Jesus' compassion. And in verse 4, Jesus' command to the leper. Sabi sa verse 4, and Jesus said to him, "See that you tell no one, but go. Show yourself to the priests and present the offering that Moses commanded as a testimony to them." Na sinabi ni Mateo dito, mga kapatid, na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo doon sa leper, ano sabi niya? See that no one, you tell no one. The question is, bakit? Dahil this person was known for having the disease of leprosy, yes. He was healed, but Jesus wanted this man to be verified by the priest and declared clean from being unclean so that he can be restored from being isolated. Sa talatang ito, ay makikita natin na inuutusan ni Jesus ang leper na kagagaling lang na hindi niya ipamalita kahit nino ang kanyang kagalingan. Pero may exception. Sapagkat, ano ang una niyang gagawin? Pumunta muna siya sa priest. Second, present the offering that Moses commanded as a testimony to them. Ang tanong na naman ito ngayon para sa bawat isa sa atin, bakit kailangan ng taong magaling na sa leprosy na pupunta sa priest? At pagkatapos ay mag-offer ng offering na sinasabi ni Moises sa kanila. Ang dahilan kung bakit kailangan ng taong kagagaling lang sa leprosy na pumunta sa priest is what we call legal verification of healing. Legal verification of healing. So bakit mahalaga ang legal verification of healing ng pari sa taong dati ay may kitong? Because under the Levitical law,
only a priest could officially, look at that, officially, he declared a person cured of leprosy. So the book of Leviticus 13 and 14 detailed a strict guidelines of inspection of the person. Anong gagawin ng isang pari? He should be acted as the community health inspectors. No? And we all know this, that man who had the leprosy, ay talagang walang naiwan because Jesus is the one who healed him. Ang punto ni Jesus dito, kung bakit niya inuutusan ng tao na magpunta sa upang suriin sa kanyang kagalingan ay upang makita nila ang undeniable miracle ni Jesus. Klaro? Ano yun? Undeniable miracle ni Jesus. At ito ay nag-signal na nandito na ang Messiah. Another, Jesus asked him to go to the priest as a proof that Jesus, what? Respected the law of Moses and fulfilled the law of Moses. Now the fulfillment is here. The Messiah is here. The one na matagal na natin inaantay, nandito niya. Another na makikita natin dito, pagkatapos niya na magpasuri sa priest, anong gagawin niya? Present the offering that Moses commanded as a testimony to them. No wonder ang Mosaic law na binabanggit sa Leviticus 14 ay makikita natin na ang priest ang nagsisilbing, official, medical, and spiritual inspector. Dahil ang leprosy ay nagkakaroon ng paghiwalay sa taong may sakit nito sa pagbibigay handog. Ang ginagawa ng pari ay ang linawin ang kagalingan ng tao at mag-perform siya ng cleansing rituals upang legal na makapasok ang taong may leprosy dati sa templo na maraming tao. Batay sa Bible, makikita natin na ang mga handog na dapat ialay ng taong may leprosy, ano yun? Birds, cedar, hyssop, and lambs. Dahil ang mga hayop na ito ang required ordinance to officially restore sa tao, sa kanyang family, community, at synagogue. So ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng katotohanan na si Jesus ang fulfillment sa law ni Moses. At si Jesus ang nagbibigay ng undeniable truth that He is the Messiah by healing the leper. Alam niyo, sa katotohanan lang mga kapatid, if you reflect to this passage, maraming mga tao ang nagnanais na gustong magsimba pero ayaw nilang lumapit sa Diyos. You get it? Now, ito yung dapat ating hindi kalimutan. Maraming mga tao na pumapasok sa simbahan pero impyerno ang patutunguhan. Bakit nga ba? Kasi nga ito yung dapat ating hindi kalimutan. There is no church na makakaligtas sa iyo. Sabi ko pa kanina, walang pastor, walang kahit sinong pare na kaya kang iligtas. But there is, who is one priest, who is our high priest, who can save us, who can mediate us between God and man, and His name is Jesus. Our goal and our duty is to come to the Lord through Christ. Not to come to the Lord through the church. Come to God through Christ. That's why ang ginawa ng ating Panginoong Hesus dito mga kapatid at ng taong ito, yung order dito na makikita natin is that this man, bago siya na-reconcile doon sa community, bago siya dinideclare mga kapatid na malinis na ng pare, anong nangyari? Una at higit sa lahat, nakakatanggap siya ng kagalingan mula sa ating buhay na Panginoon Diyos. Now, listen to this. If you are now truly converted to Christ, there are people who will see you that you are really walking in truth like Christ. Ang problema sa mga tao ngayon, gusto nila ng shortcuts. At yan yung mga actions ng mga taong mangmang, batay pa sa Matthew chapter 7. Gusto nila ng pangmadalian, gusto nilang mag-agad-agad silang magde-decide. Ayaw nilang magtitiwala sa ating buhay na Panginoon Diyos. Nauulitin ko mga kapatid, si Kristo ang fulfillment sa law ni Moses.
At si Jesus ay nagbibigay ng undeniable truth that He is the Messiah by healing the leper. Sabi pa nga ni Jesus sa Matthew 5:17, siya ay naparito upang tuparin ang kautusan ni Moses. So dahil si Jesus ang katuparan sa law ni Moises, itinuro niya ang lalaki sundin ang kautusan dahil natanggap nito ang kagalingan sa pamamagitan ng kasatuparan ng kautusan. Do not forget this, mga kapatid. Jesus did not break the law for love, but He fulfilled the law for love. Klaro? Nakuha po ba natin? Now, lately lang, mga how many years ago, natutuwa ko sa mga kapatid sa pananampalataya that sila din mismo ay mas interesado sa salita ng ating Panginoon Diyos kaysa nangyayari sa Senado. And that would be our duty. Amen ba? Naintindihan natin, Christians? Now, merong isang mangmang na preacher at sikat ito dahil hindi nagtuturo ng holiness. Yan yung gusto ng tao eh. Righteousness, lordship of Christ, self-denial at righteous judgment sa kanyang simbahan. Nakuha natin? Sabi pa niya sa kanyang preaching na titled, It Works Both Ways. Tingnan niyo ha. Ang titulo sa kanyang mensahe, It Works Both Ways. Sabi niya, God broke the law for love. He argued that God's radical love for humanity supersedes the constraints of the law, comparing it to a parent speeding to the ER to save a dying child. His view of God's law and love is biblically wrong. Bakit nga ba? God never broke His law, but He fulfills the law through Christ. And those who are in Christ can obey the law because the Spirit of God lives in us. Klaro? Meron na tayong bagong puso. Magkakasunod na tayo sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. May tanong ako sa bawat isa sa atin dito. Paano ka makapagpatuloy sa pagkakasala kung ang Holy Spirit ng Diyos ay nagdwell sa iyo? Paano ka mananatili sa katigasan ng ulo kung meron ka ng bagong puso? Paano mong mahalin ang dati mong buhay kung may bago ka ng buhay? The truth is this. When you are truly in Christ, you will surely act like Christ. Because those who are His are new creatures. Mabigat sa iyo ang pagsunod sa salita ng Diyos? Hostile sa iyo ang salita ng Diyos, tamad ka pagdating sa Diyos, tamad ka sa mga bagay tungkol sa Diyos, hindi po yan minor issue, kapatid, but a major one, because that's a heart issue. All you have to do is to repent. Believe in Jesus and submit to His Lordship. Dahil bilang mananampalataya kay Jesus, hindi na tayo ang nabubuhay para sa ating mga sarili, but Christ lives in us. Is that clear? So now, note this. Genuine obedience is only possible for those who are united with Christ. For He perfectly fulfilled the law and the prophets on our behalf. So let me conclude this message. Believed in Jesus, for He is the Messiah and the Son of God who is able to save you from your sin. Let us bow down our heads and let us pray. Dear God, maraming salamat, Panginoong Diyos, na kami ay makakalapit sa inyo sa pamamagitan ng paglapit namin kay Kristo. Napakasagana, O Diyos, ng mga pagpapala na nagmumula sa inyo para sa amin. Talagang tunay, O Diyos, na si Jesus ang ultimate treasure na meron kami. Dahil kung hindi sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, O Diyos, mananatili kaming kaaway ninyo, kumakalaban sa inyo. Pero dahil sa inyong biyaya, na kami ay inyong ipinalapit kay Kristo Jesus at sumasampalataya sa Kanya, kami ngayon, O Diyos, ay tumatayo
sa isang pribilheyo na hindi kami karapat-dapat tatayo. Kaya Jesus, thank you Lord for saving us. Hindi niyo lamang po kami niyakap sapagkat ang bawat iisa sa amin na tunay na sumasampalataya sa inyo, Jesus, ay merong lugar sa inyong kaharian. At ngayon, masiselebrate namin ang patuloy na mapapabilang kami at patuloy na magpapabilang sa invisible kingdom, Panginoon. At maraming salamat sa inyong katapatan at kabutihan sa aming mga buhay. Nawa ang mensahe na aming napapakinggan ngayon, O Diyos, ay patuloy na mag-uudyok sa bawat isa sa amin na kami ay dapat lalapit sa inyo. Ibigay namin, isuko namin ang aming mga kasalanan sa inyo. At maraming salamat, O Diyos, dahil by faith, O God, in your Son, Jesus Christ, hindi kayo nandiri sa amin, Panginoon, because now we are your children. Thank you for these blessings, O God. May the message that we have heard, Lord, ay patuloy na magbibigay sa bawat isa sa amin ng dahilan upang kami ay patuloy na magpuri sa inyo, sasamba sa inyo, at iprioridad ka ng aming mga buhay. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.